Magandang araw mga bata! Maaari ba tayong tumayo? Iyuko ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata at tayo ay mananalangin. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa araw-araw. Bigyan mo po kami ng sapat na talino upang matuto ngayong araw. At iligtas niyo po kami hanggang sa aming pag-uwi. Yun lamang po. Amen. Magandang araw mga bata! Kamusta ang lahat? Mabuti naman kung ganon. Bago tayo umupo, tayo muna ay sasayaw at kakanta. Handa na ba ang lahat? Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, mayroon lamang akong ipapakitang mga larawan sa inyo upang magkaroon kayo ng ideya kung ano ang pag-aaralan natin ngayon. Naiintindihan ba? Unang larawan. Ano kaya ito? Tama, anak. Ito ay nagtatanim ng gulay. Ano naman kaya ang kanyang ginagawa? Tama, siya ay nag-aararo ng kanyang lupa. Ano naman kaya ang nasa ikatlong larawan? Tama, anak, siya ay namimitas ng kanyang gulay o nag-aani ng gulay. At ano naman kaya ang nasa huling larawan? Tama, anak, siya ay nagdidilig. Mahusay mga anak, nasagot nyo ng tama ang mga larawan na ipinakita ni teacher. Ngayon naman, may babasa tayo ng isang kwento. Ang gagawin nyo lamang ay makikinig kayong mabuti kay teacher dahil may inihandang katanungan si teacher pagkatapos ng kwento. Naiintindihan ba? Ang pamagat ng kwentong ating babasahin ay ang Mahiwagang Buto ni Mang Tenor na iginuhit at isinulat ni Binibining Emirane Yabut. Ang Mahiwagang Buto ni Mang Tenor. Nung unang panahon, sa isang malayong bayan, may isang magsasaka na nagngangalang Pedro. Si Pedro ay masipag at masayahin, ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, laging kapos ang kanyang kita mula sa pag-aararo ng lupa. Isang araw, habang binubungkal ni Pedro ang kanyang lupang tuyot, napansin niya ang isang nakangiti at mukhang mapagkakatiwalang tao na lumapit sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Mang Tenor, isang manggagamot, at inalok niyang magbigay kay Pedro ng isang butil ng buto. Pedro, sabi ni Mang Tenor, ito ay hindi ordinaryong buto. Ito ay buto ng swerte. Kapag iniligay mo ito sa iyong lupa, magbubunga ito ng mga halaman at gulay na mas malaki at mas marami kaysa sa karaniwan. Natutuwa at labis na nagtataka si Pedro sa kakaibang alok ni Mang Tenor.
Nagpapasalamat siya at tinanggap ang butil ng buto. Hindi nagtagal, iniligay ni Pedro ang buto sa lupa at nabuhay ng masagana ang kanyang buhay. Ang mga halaman at gulay ay talagang mas malalaki at mas marami kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Pedro na ang mga kapitbahay niya ay nagsisimulang mangarap na makakuha ng kanyang kakaibang buto. Naging malungkot siya dahil parang hindi na siya napapansin dahil lang sa kayamanan na dala nito. Isang gabi, habang natutulog si Pedro, lumitaw sa kanyang panaginip si Mang Tenor. "Pedro," sabi ni Mang Tenor, "ang iyong puso ang tunay na kayamanan. Hindi ang buto ang nagdadala ng kaligayahan, kundi ang pagmamahal at pagkakaibigan. Ibalik mo ang buto sa akin at sa halip ay tuturuan kita ng isang bagong aral na magpapabuti sa iyong buhay." Pagkagising ni Pedro, agad niyang inalis ang buto mula sa kanyang lupa at pumunta kay Mang Tenor. Ibinigay niya ito sa manggagamot at sinabing, "Mang Tenor, mas mahalaga ang pagkakaibigan at pagmamahalan kaysa sa kayamanan. Sana'y matutunan ko ang bagong aral na itinuro mo sa akin." Si Mang Tenor ay ngumiti at sinimula ng pagtuturo kay Pedro ng mga bagong kaalaman at kasanayan. Sa paglipas ng panahon, naging mas matalino at mas mabuting tao si Pedro, at naging mas makulay ang kanyang buhay sa tulong ng mga bagong aral na natutunan niya mula kay Mang Tenor. Sa kwento ni Pedro, natutunan natin ang tunay na kayamanan ay hindi palaging material na bagay. Ang pagmamahalan, pagkakaibigan, at kahusayan sa buhay ay mas mahalaga kaysa sa yaman. Mga anak, nasihan ba kayo sa kwento? Tingnan nga ni teacher kung nakinig kayo ng mabuti. Unang tanong, base sa aking kwento, ano ang katangian ni Pedro? Tama anak, siya ay masipag. Paano niyo naman maiilarawan ang katauhan ni Mang Tenor? Tama mga anak, siya ay isang manggagamot. Ano pa? Masiyahin. Ano naman ang trabaho ni Pedro? Tama, siya ay nag-aararo ng lupa. Ano naman ang ibinigay ni Mang Tenor kay Pedro? Tama, ang mahiwagang buto. Mahusay mga anak, kayo nga ay nakinig kay teacher ng mabuti. Tandaan mga anak, sana matutunan natin na ang tunay na kayamanan ay hindi palaging material na bagay. Ang pagmamahal, pagkakaibigan at kahusayan sa buhay ay mas mahalaga kaysa sa yaman. Naiintindihan ba? Ngayon naman mga anak, may inihandang gawain si teacher. Bibigyan ko kayo ng mga papel at sasagutan nyo lamang kung ano ang nakasulat sa papel na ito. Ang panuto ay suriin ang bawat pahayag. Idikit ang nakangiting muka kung sang-ayon at galit na muka kung hindi sang-ayon. Naiintindihan ba? Mayroon lamang kayong 5 minuto para sagutan ang mga katanungan sa papel. Tapos na ba? Okay, mga anak. Ngayon naman, ipasa nyo ito sa inyong harapan. Ngayon naman, mga anak, meron akong aktibidad na inihanda para sa inyo. Hahatiin ko sa 2 grupo ang klase. Bawat grupo ay bibigyan ko ng kopya ng tula. Hahanapin sa loob ng bilog kung ano ang pang-uri na nabuo sa tula. Naiintindihan ba? Ngayon naman,
may inihandang gawain si teacher. Isusulat nyo sa inyong mga kwaderno ang titik ng tamang sagot. Pagtatambalin nyo lamang ang mga larawan na nasa hanay A at larawang nasa hanay B. Naiintindihan ba? Gagawin nyo lamang ito sa loob ng 3 minuto. Tapos na ba? Pakipasa ang inyong papel sa inyong harapan. Para naman sa ating pangalawang gawain, mayroon akong ibibigay na papel sa inyo. Isulat ang salitang tama kung tama ang binabanggit sa pangungusap. Isulat naman ang mali kung ang salitang na nasa pangungusap ay mali. Ito ay gagawin nyo lamang sa 5 minuto. Tapos na ba? Ipasa ito sa inyong harapan. At para naman sa inyong takdang aralin, ilarawan ang inyong nanay at tatay base sa kanilang katangian. Ito ay isusulat nyo sa inyong mga kwaderno at ipapasa bukas. Naiintindihan ba? Okay, maaari na kayong tumayo at paalam mga bata.